Kami, hindi kami DDS, kaya naintindihan namin yan. O, tuloy natin. Ito, si Beatrix Luistro, mga bossing, hindi sang-ayon kay Paulo Duterte na wine-weaponize daw po yung Kongreso. I totally disagree to that, no? Sapagkat if there are no impeachment complaints, of course there will be no reason to proceed to impeachment proceeding. Let us not forget that the reason for the Kapag ka natuloy ang impeachment na yan at nanalo si Sara Duterte, na ipagtanggol niya yung sarili niya, no? Hindi, sagutin ko. Isa na lang, pasensya na kayo, no? Mahilig ako sumagot kasi, kaso boss, may counter ang mga attorney ni Sara. May outcome lang ba yun? O, baka matigil ulit yung impeachment ngayon. O, diyan na lang kayo pinapaasa. Di ba? Yung maipatigil. Pero kung ako, supporter ako ni Sara Duterte, alam nyo, matutuwa ako kapag natigil, nahinto, na-stop yung impeachment kasi naipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte yung kung bakit hindi dapat siya ma-impeach. Yun. Doon matutuwa ako. Pero yung ikatutuwa ninyo, hindi ma-impeach si Sara. Bakit? Kasi may nakuha na naman silang butas. No? 2 impeachment na naman yung ipinasa, ganito, ganyan. Hindi ko ikatutuwa yun. Kahit na supporter ako. Bakit? Halatang halata na dinadaan nila sa ibang bagay para mahinto yung impeachment. O, di ba? Bilang supporter, ganon, ay nako, panis. Parang sumasang-ayon na lang kayo. Okay na, wag mo nang pagtanggol. Ay, wag mo na ngayon, wag nang i-impeach. No, kasi idol. Di ba? Pangit. Hindi ko iyaano yan. Hindi ko ipagmamalaki yon. Kunyari, naglalakad ako sa kalsada. No? Tapos etong impeachment naman na ito, nabutasan na naman ng kung ano man, technical na naman. Lalakad ako, hindi na impeach si Sara Duterte. Tapos sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko, boss, hindi nyo naman naipagtanggol yung vice presidente. Dinali nyo lang sa technical eh. Nakakahiya yun. Di ba? Mananatili sa utak ng mamamayang Pilipino na naglustay ng pera ang vice presidente. Kasi hindi nasagot eh. Di ba? No. Kotang-kota ka sa akin. Lahat ng tinype mo, sinagot ko ha. Hindi, ganyan ho kasi talaga ako, mga bossing. Nung simulan ko ng channel na ito, bardagula naman po talaga eh. Ano? Kaya talagang kapag may mga sumasagot, nagtatype, talagang binabasa ho natin yan. Hindi ho ito kagaya ng mga DDS na naku, hindi kampi sa akin to i-off ko to, tatanggalin ko to, i-block niya si RJ Sese. No, wag niyong ba-block, no? Wag niyong ba-block. Talaga sasagot ho natin, mga kababayan. Tuloy. exercise of this impeachment process is also the accountability of public officials to sovereign Filipino people. And let us be reminded as well na itong ginagawa ng Justice Committee, this is not a question of preference, this is not a question Bago. Si Raymond, pura na naman paninira. Nok ng putik naman, napagsabihan pa tayo na naninira pa. Alam nyo, yung mga sumusuportang vlogger kay Pangulong Bongbong Marcos, wala na kaming time para maghagilapan ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Dito pa lang sa kampo ninyo mga vlogger ninyo eh. Ito pa lang kaila Mike Defensor, kaila Topacio at ito doon sa 18, ubos na yung oras namin eh. Para idepensa eh, no? Ang Pangulong Bongbong Marcos eh. Tapos paano pa namin gagawin o maninira? Di ho ba? Yung pangalawang tanong niya, ano ang nagawa ng BBM mo? Pinagiba. Pinagiba, alam mo kung ano yung pinagiba? O yung Mount Kamuning ni dating Pangulong Duterte. Yung pagpanit mong ganon, hindi ka mamamatay sa hulog eh. Mamamatay ka sa nerbyo sa sobrang taas. No? O kaya mamamatay ka sa hingal sa sobrang taas. Yun, isa pa lang yun. Yung 20 pesos na bigas
na iniiyak ninyo araw-araw? Meron na. 'Di ba, Sir Paulo, yung mga nag-iiyakan ng mga DDS dati, Sir Paulo, 'di ba? Oh, meron na. Ano pa? Oh, yung mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay na. Etong pagsawata sa mga ipinagbabawal na gamot. Bilyon-bilyon, ha? Kotongan ko kayo kapag sinabi niyong wala. Sige, mag-ano kayo, mag-Google kayo, lalabas bilyon-bilyon yung mga nasasawata na mga na mga ipinagbabawal na gamot. 'Di ba? Ano ka, natutulog? Si Ikedapio Villarus. Kayo pa nga daw ang nakapila diyan sa 20 pesos na bigas. Ikaw naman, oh. Tatanggi mo pa. 'Di ba? Tama ba pinagsasabi mo, Marites lang, saan ang 20 pesos na bigas? Nok ng putik naman na yan. Binigyan na ng 20 pesos, tayo pa magtuturo. Manood kayo ng balita. Kunyari pa kayo eh. Di ba kayo yung mga nangunguna diyan sa pagpila sa 20 pesos na bigas? Oh. Tapos kunyari, hindi nyo alam. Diyos ko, wag nga kami. Kayo mga DDS talaga, oh. Question of choice. This is not a question of desire. This is a matter of constitutional duty where there is no option but to proceed. For as long as nasasatisfy. Sandali, ako naman magtatanong sa inyo. Mga libreng titulo ng lupa ng mga magsasaka, sabi ni Sheila Katabian. Oh. Ako naman magtatanong sa inyo, mga DDS. Pagganahin nyo na yung mga Google yung mga Google search ninyo. No? Ano ang nagawa ni Sara Duterte? Ayan, ako naman magtatanong sa inyo. Sagutin nyo naman, ano ang nagawa ni Sara Duterte? Kukutusan ko kayo isa-isa kapag sinagot nyo ako na spare tire lang naman ang vice-presidente, ah. Kano yung gulong? Oh, hindi kasi baka ganyan ho yung sabihin sa atin. Spare tire lang naman ang vice-presidente, ah. Oh, di ba? Dali. Ayoko na. Papagod na ako. No, bukas, mamayang gabi ulit, mga kababayan. Mamayang gabi ulit, naka-live ho tayo. No? Lahat dyan sinagot ko, ha. Sana naman kapag kayong mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, pumunta doon sa mga vlogger ninyo, naway naman sagutin yung mga tanong ng mga vlogger, nung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag yung tipong ibablock ninyo. 'Di ba? Ibablock ng mga ibablock ng mga vlogger nila. Hindi sinasagot. O, 'di ba? Sabihin niyo, turuan niyo yung mga vlogger ninyo. Nak ng putik na yan. Ang bobobo kasi.